Narito na ang PTV Balita Ngayon. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kamara matapos itong maipasa sa huling pagbasa ang House Bill 6557 o ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Layo ng panukala na mabigyan ng allowance at benepisyo ang mga barangay health workers dahil sa kanilang serbisyo. Binigyan diin ng Pangulo na mahalaga ang tungkulin ng mga barangay health workers lalo na sa panahon ng kalamidad o sakuna. Aniya nakatutulong din ang mga ito sa pagbibigay ng impormasyon sa national government upang makubuo ng mga ipatutupad na polisiya. Samantala, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang naglalayong bigyan ng full insurance coverage ang mga agrarian reform beneficiaries ng nasalanta ng kalamidad. Sa ilalim ng House Bill 6680, kasama sa full coverage insurance ang bayad sa mga nasirang pananim na dulot ng natural calamities at pest infestation. Bukod dito, iminumungkahi rin ang pagbibigay ng accident insurance sa mga kwalipikadong agrarian reform beneficiaries. Samantala, umakyat na sa dalawa ang nasawi sa pagsabog ng granada sa Cavite City. Sa report ng Cavite Police, nag-ugat ang insidente sa away ng dalawang grupo ng kalalakihan sa isang compound sa Barangay 8. Kabilang sa mga nasawi ang 53 anyos na rumisponding tanod at isa pang lalaki na nasa 26 anyos. Hawak na ng mga otoridad ang naghagis at nagpasabog sa granada. Sa Tondo, Maynila, isang tauhan ng MMDA ang pinagsasapak habang nagsasagawa ng clearing operations. Ang suspect, mismong barangay chairman sa lugar. May report si Rod Lagusan. Kalaboso ang isang barangay chairman sa Maynila matapos manuntok ng isang tauhan ng MMDA sa Tondo. Nagsasagawa ng sidewalk clearing operation sa mga tauhan ng MMDA nang dumating ang galit na si Romel Bravo na kapitan pala ng Barangay 51 Zone 4. Kasama kasi sa tatanggalin sana ng MMDA ay ang nakaharang na DIY vending machine car wash na pagmamayari nito na nasa tabi ng barangay hall. Kita sa video na ito kung paano dumating ang kapitan at pinigilan nito ang mga tauhan ng MMDA. Bigla na lang po, biglang dumating si Chairman Bravo na umawi po sa aming kasamaan ko po na sa sidewalk clearing operation loop. Pagka-awi po, bigla po akong sinuntok sa tagiliran. Dumulog din ang biktima sa MPD para magreklamo at ipinakita nito kung saang bahagi ng kanyang katawan siya sinuntok ng suspect. Sinubukan naman ng PTV News na punan ng panig ang sangkot na barangay chairman, ngunit hindi ito pumayag. According dito sa accounting ni chairman na nakausap natin kanina, ay yung may mga pag-aari doon yung barangay at kasama na rin doon yung tatamaan yung car wash niya na nandun. So, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at nauwi nga dito sa physical confrontation. Anya, nagsagawa ng follow-up operation para huliin ng suspect na kalaunan ay naaresto din. Yung isinampang kaso dyan, base sa kanyang nilabag, yung direct assault. Kaninang umaga, na-inquest na siya, nadala na siya sa Prosecutor's Office ng Manila. At hinihintay na lang natin yung commitment order para dalhin siya sa City Jail. Nasa kustodiya ng MPD ang suspect. Samantala, una nang pinagpaliwanag ng Department of Interior and Local Government ang sangkot na barangay chairman at dapat anilang ang mga katulad nito ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas. Ipupulso po namin yung kaso both administratively and criminally para po maturuan ng leksyon yung pong mga nananakit ng ating mga enforcers and clearing teams na ginagampanan naman po yung kanilang mga trabaho. Kaugnay nito, nagkasundo ang MMDA at DILG na maging joint operation ang pagsasagawa ng clearing operations. Rod Lagusad para sa Bayan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga!